kayo ta. Kaya naay gahom ang balaang espiritu. Naay power ang balay. Bisag brand out, naay power. Itong pakpakan na itong buhay na Diyos. Same po na igsuon sa imong kinabuhi. Abi nimo nga walay presensya sa Ginoo. Abi nimo walay gahom. Abi nimo napunog kang ngit-ngit, kahadlo, kabalaka. Pero waka kabalo, above that, there is still the presence of God. There is still life. The Word is still there. Heaven and earth will pass away, but His Word will remain. Katawa mo nga mulantaw mo sa taas usahay na bagyo bitaw, ngit-ngit. Nawala ang adlaw. Actually igsuon lantaw og tarong. Kaya ang adlaw naara dira og wala nawala. Nawala ba? Natabunan lang. That's why ang pagtuo dapat mulusot imong paglantaw, dili ka magka-focus sa bagyo, kung dili mulusot imong paglantaw nga naa di ay ang adlaw dito sa luyo sa bagyo. Amen. So mingon ta nga brand out man, pero na may solar. Na may generator. Usahay mo sulod tas kwarto, ngit-ngit man. Walay suga, walay kuryente. Pero kung dili brand out, usay buhaton nimo, igora nimo i-on ang switch. Ningana ng pagtuo. Di man ako feel ron. Mura wala ko'y masinati ron. Pero ano man, kay imong gilantaw ang imo ang emosyon, imo ang pagbati, imo ang palibot, imong nasinati, pero ang pulong sa Ginoo, ang saad sa Ginoo, nagpabilin kanunay. Sometimes, i-remind lang nato atong kaugalingon nga naara siya dinha. Amen? So before tamo ato sa pulong, gihangyo na ko ang tanan sa pagdako silang ulo, magampo ta. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Your word, Lord God, is already anointed. Your word is already powerful. Your word is a sharp, double-edged sword that will penetrate the hearts of people, Lord God, and bring transformation, healing, and deliverance. Your word is enough, Lord God. Your word is truth. Sanctify us by your word, Jesus. Give us eyes to see and ears to hear what the Spirit is speaking in this church right now. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I am very blessed to be here and now a part of this family sa Equip the Saints. Amen. Tupakpakan ng Ginoo. Amen. It's a great privilege to serve you all, and I've been praying to the Lord, Lord, help me. Kay Equip the Saints man kani. Kisa may mga santos din Santos mamutanan din Ay, napay uban wala min tubag. Kay ingon na, equip the saints. Basig dili pa mo santos ha. Atong ilalahon atong kaugalingon kung santos bagita kay atong nailang santos ra ba kay katura ra bang mga ribulto siguro. Ikaw day ako mga saints data. So ato nang ilahon. Now, when I was praying, we had a meeting, no? Wala ko kabalo ako day mawali karong Sunday. Pero I believe the Lord has given me this word. And as I start with this Sunday sa inyo, I want to really introduce you that the Christian life is a life that is a spiritual journey. Ignay mo tapad, spiritual journey. Dili siya physical nga journey, ha? Dili siya katong fitness journey. Kasi fitness journey na. Ako, gusto na ko mag-fitness journey kay hangak na. Paul, mag-gym body na ta Paul kay fitness journey. Kinsa may nagsugod na sa ilang jogging era or kaning pickleball era na journey. Kinsa may nagsugod silang academic journey. Kinsa may gaskwela dinhi nga academic journey, gusto mag college graduate, masterals, mag PhD na journey. Professional journey. Kisa na professional journey nga gusto gyud nga musaka sa corporate ladder na journey, na mga pangagian na mga pagsulay sa pag-journey nila. Amen? Lain-lain og journey, pero a Christian life is a spiritual journey. You are walking with Jesus the way. Anong the way man? Ming agi na bakas the way igsoon?
Ang mga Christian sa una, ilang pundok o ang simbahan, gitawag na sila, they are with the way. Sa Book of Acts, ilang grupo sa mga believers is gitawag sila the way. They follow the way. Kinsa man ang the way? Jesus. Nagsugod na ba ta? Og lakaw with Jesus, igsoon? So I want to lay that foundation and then ask you that question, if are we starting that journey with Him? The Christian life is not just attending church. If you're just attending church, it doesn't mean you're already on the journey. Because I've been attending church when I was young, but I have never been in that journey with Jesus. Simba lang ko, kay tungod kay akong lolo, pastor. Pero wala di ko kasabot nga, ang kinabuhi dahil sa Kristohanon, kanang magkuyog ni Jesus. Bisag wala ka sa simbahan, na kasi mong balay, na kasi mong eskwelahan, na kasi mong trabaho, you are with that journey with Jesus. Kaya ito nang masayran karon. Kay basig, naamo karon din nagsimba, anong naaman mo? Kay, ay, dito ta simba, kay aircon na ba dito ron? Ato ta simba, kay naay, lunch, free lunch. Oh. So lantaw na to, unsa gid atong kasing-kasing igsuon, nganong nagsimba man ka, nganong naa ka dinhi, are you in that journey with Christ? If naay journey, but pasabot na apoy destination. Amen? So the Christian life is not just attending church, it is not just a religion, it is not a tradition, it is a spiritual journey with the Lord Jesus Christ. If you go on to the next slide, naatay quote din ha from Martin Luther King. Yun siya, faith is taking the first step when you don't see the whole staircase. So our journey is a journey of faith. Now, karadungog na mo ni Confucius, mingon siya nga, a journey of 1,000 miles begins with a single step. No? Martin Luther says the same thing. If you want to go on and embark with this journey, is a step of faith. Dili ni siya step sa physical. It's a step of faith. So next slide, napoy saying din ha, nga, giingon na to from Tony Robbins, the only impossible journey is the one you never begin. Kasi nga, imposible man kayo ni nga journey, Lord. Lisod man kayo ni. Samot na katong na mga tawag sa ministry. Samot na katong na mga tawag, na mga calling, na sa mission, o gusto mo serve. Kasi lisod man kayo ni Lord. Maulaw ko, mahadlo ko, or dagan pakagkabugaton, or napakoy daghang mga sala nga gitaguan. Maubitaw na nga naa si Jesus para i-lay down nimo imong burdens igsoon. Dili naka magbitbit anang kabugaton. Kung dili siya mo'y ipapasan. Amen? So in this journey, the question is, nagsugod na ba ka? Ignay mong tapad, nagsugod na ba ka? Ignay mong kaugalingon, nagsugod na ba ko? So next slide. Why is it a spiritual journey? Why? Because in John 3:6, we are born in the spirit, not in the flesh. Amen? Nausab imong pagkatawo. Wala na ka, dili nakakatuong carnal nga being, pero nausab ka, ang imong tinguha is ang tinguha na ni Jesus. The spiritual things in your life. The reason why ang born again, dili na siya simbahan. Experience na nimo nga nausab ka. Nga imong tinguha, nga gusto ron ta ka sa kalibutan, magpakasala. Pero nausab mo kasing-kasing o gunahuna, karon imo ang gusto na ang mga tinguha sa balaang espiritu. If wala pa kay tinguha, mga kaigsunan sa mga butang, nga balaan, nga iya sa Dios, nantaway mo kasing-kasing Lord. Tabangi ko nga mo tinguha ato. Usuba akong kasing-kasing una-huna. Ayaw pabilin sa sala. Ayaw pabilin sa kangit-ngit. Kay kabalo mo asa na padulong sa kalaglagan. The reason why you are in church is because you desire the things of God. You desire God Himself. He who delights himself in the Lord, He will grant the desires of your heart. Now that the desires of your heart is aligned, not already carnal, not earthly or worldly, it is the desire, the same thing, pareha ni Jesus. Kinabuhing walay katapusan. Ato nang masayran karon, no? Before ta mo challenge ninyo nga musugod ani nga journey. We are walking, we are moving, and we are progressing. So, pangutan ako, are we walking? Are we moving?
Advertising. So are we walking, igsoon? Are we moving with the Lord? Og nabay progress ato ang pagkakristohanon. Nabay progress? Or baingon siya nga, kamusta man ka? Amo na dihapon, maora dihapon. Nabay kausaban og nabay growth. Nindot kayo ang usa ka Kristohanon mga kaigsunan nga galakaw kuyog ni Jesus. Kay every day is an adventure. Every day is an excitement. Every day there is something new with the Lord. Ningana siya ka amazing. Now, Christianity is not sitting down on Sundays. Christianity is not just standing still. Christianity is following Christ daily. Ingna, daily. 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 Daily lang, not just on Sundays, but daily. How do we follow Christ? Daily. Makita gina sa imong kinabuhi ang kausaban kung ikaw nagsunod ni Kristo daily. Not just on Sundays. Ako sa una, igsuon, ang gatuo ko nga ang pagkakristohanon, di na lang makita sa imong simbahan. Lagi kay akong lolo, pastor man. Stricto po gay ito. Pero kung naami sa sulod, sa balay po sa akong lolo, butan po gay ko. Okay. Dili gid ko mamalikas. Amen. Dili gid ko mamalikas. Ako kusog gay ko mamalikas sa eskwelahan. Kusog gay ko mangaway. Kusog gay ko manglibak. And then, tago-tago lang kay makabalo si lolo. Makadungog ni mamalikas akong lolo ron, patay, piti, gigo. O, gasugod ko na, elementary, high school, tago-tago. Tago-tago. No? Inom dito skilid, sigarilyo dito skilid. And then, pag-abot sa college, muragig nakabuhi. Kalayo naman sa simbahan. Dito man may sa Mindanao, may balhin ko din sa Dumaguete, kay Gaskwela sa Siliman. Samot na gyud kay wala na gyud nagmonitor o nagbantay. Kada Biyernes, kada Sabado, kada Domingo, imbes mo simba, tuwa didto. Ga inom, ga tagay, ga party, ga tago-tago. Kay wala na may makakita o ga monitor. Kana siya nga kinabuhi, nahimo na siya cycle. Hantod, giimbita dyan kog simbahan, giimbita kog simbahan, pero tago-tago, di hapon. Wala pa din ako nasugdan ang journey. Gatuo lang ko, Kristohanon lang ko sa ngalan. Katuo lang ko, Kristohanon lang ko, kay tungod ming simba ko, sa usa ka simbahan nga, mag-praise and worship, na magwali, maminaw, pasinaw, pauli, din walay kausaban ang kinabuhi. Wala ko kasabot, igsoon. Katuo ko nga si Jesus, akong Savior, mangluluwas, nagiluwas ko niya, o gipasaylo ko niya sa akong sala. Pero Lord, nga nagkinabuhi man diapon ko sa sala. Asa man ang kausaban? Adto. I know, kani siya nga, pulong nga akong giwali ron, nakasabot mo ani. Nakarelate mo ani. Kay dili lang kamo akusad sa una. Asa man nagsugod ang journey nako igsoon. Ako ning i-relate karon sa ako ang pagwali. Asa nagsugod igsoon? Nagsugod siya. Amen. Paningot ako. Oy, ibalik na. Anyway, padayon ta. Now, nagsugod ang journey sa usa ka tawo the moment nga makaila siya kinsa si Jesus. Kay gatuo man ta nga nakaila lang ta ni Jesus base lang sa atong pagdungog sa mga wali, base lang sa atong paglantaw sa salida, bisag mo lantaw mo Passion of the Christ, mo hilak mo grabe kay si Lord, pero wala kay personal nga pag-ila ni Jesus. Nahibawan na to na si Jesus is our Savior, pero wala ta kabalo nga He is also Lord sa ato ang kinabuhi. So the life that is transformed by Christ is starts with that word na gitawag og revelation. Igna revelation. So ato anang sabton igsuon.
Now, it is a spiritual journey kay gingon na to nila. We are born in the spirit, not in the flesh. And that is John 3:6. We are born again spiritually. We are transformed spiritually. And we are being led by the Holy Spirit spiritually. Ato ang pagsimba, we worship Him in spirit and in truth. So it's not just singing. It is not just dancing or uttering words nga murarag taman ra sa ato ang mind o sa atong emotion. No, it is a spiritual practice. Kaya ang tao usa ka spiritual nga being. You and I is a spiritual being. Because of sin, nakat ang ato ang connection with our spiritual Father, God the Father, because of sin and iniquity. Now, Jesus Christ restored us nga naay forgiveness and naay grace so that through Christ, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. So if we know who Jesus is and have a relationship with Him, so the Lord will show us the way, which is Christ. The Lord will show us the truth, which is Christ. The Lord will give us that life that is transformed and is abundant, which is found in Christ. So there is this deep need to know Jesus Christ and above else and no one else but Him alone. Now, atong masayran igsuon nga ang tinuod nga anak sa Dios, Romans 8:14. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Romans 8:14. So kinsa tong giyahan sa balaang espiritu, mao kini ang mga anak sa Dios. So kung this is a spiritual journey, kinsa man who is taking the lead? Who is taking the lead in this journey? Are you taking the lead? Or is it the Spirit taking the lead in your life? It's the Holy Spirit. So ilahon di ginato gini. Who is the Holy Spirit? Amazing kayo ang Ginoo mga kaigsunan. Once you lay down your life for the Lord, there is transformation. So I myself am a testimony. Saan ang testimony? Nahimo kag witness. Ako nag-study man kog law. Yun naatay kaning subject about evidence. Ang evidence, mga kaigsunan, nga ikaw gyud mismo ana na obtain na nimo sa saktong pamagi. O ikaw pud mismo, you could be as a witness nga naagi kay experience sa panghitabo nga tinuod ang balaang espiritu or tinuod kung sa kaso pa tinuod ang usa ka krimen nga imong na-witness. So being a witness, being a testimony, that means you have that evidence of your faith. Nga mayong ka nga tinuod yun nga naay milagro dili lang sa awit. Tinuod yun nga naay kausaban kay ako mismo giusab. Tinuod yun nga ang Diyos nga naa siya'y panalangin, naa siya'y blessing, kay ako mismo naka-experience o nakasinati. Ning ana dapat ang ato ang pakigrelasyon sa Diyos, sa Holy Spirit in this journey. Amen? Kinsa ba'y gusto mukuyog sa balang espiritu ani nga journey igsoon? Now, if we are led in this journey, I say it is not a professional journey. It is not an academic journey. It is not a political journey. It is not a business nga journey or business venture with the Lord. No. It is a journey of faith, a journey of obedience, a journey of growth, discipleship, and carrying the cross. Jesus Christ said, Luke 9:23, kinsay gusto mo sunod ni Jesus? If musunod ka ni Jesus, makakaigsunan, in Luke 9:23, you could skip the slides to that verse. If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So na natong word dito nga daily.
If you follow Jesus, mga kaigsunan. Now, gatuta nga taking up the cross is something that is, a sad thing to do or a religious thing to do. No. In Hebrews, ningingon dito gani, Hebrews 12, who for the joy of it bear the cross for our witness. He bear the cross for the joy of it. Nga naman, the cross is not the final destination. Sometimes na to, galantaw ta sa suffering, sa pain, sa struggle. Di ba? Ang ma-highlight na to kay katong mga butang kapoy kayo, lisod kayo. It is not the final destination. Kung sa'yo nahitabo ni Jesus Christ when He was hanged on the cross and died on the cross. After 3 days, there is resurrection. So that means carrying the cross is not a burden to bear, but it is a victory that ensures us that there is eternal life and resurrection in Jesus. Mahibaw-an ni mo tong gakarga og cross kay puno sa kalipay. Dili ka tong gakarga og cross ga puno og kapoy kay pastor, lisod kayo mo undang na siguro ko na naunsa naman ni nga masilo lang gamay, ma-discourage lang gamay, ana mao gini akong cross. Dili man na mao ang cross igsoon. Ang cross imo nang gikalipay o gibitbit kay kabalo ka the ending of it all. The ending of the cross is what? Resurrection. So get that revelation. If ikaw nagsunod na gani ka ni Jesus na kay cross gipasan, walay tao mga kaigsunan nga gaingon nga sunod ni Jesus ni walay cross gipasan. Na sila cross, pero pagkantaw nimo sa ilang pagpasaan sa cross, puno og kalipay because Jesus said, Hebrews 12, who for the joy of it bear the cross for us as a testimony para nimo kanako nga gikarga ganin niyang cross, how much more ako, the Son of God, the maker of heavens of the earth, the ruler. No, grabe kayo, dili pwede si Jesus ang usa ka tawo nga dili gyud dapat niya pasano ng cross. Pero gipasaan na niya para nimo kanako, para nakikinabuhi walay katapusan. How much more us when we follow Jesus? Now, why would we journey with Jesus? I think it's in the next slide. Why would we journey with Jesus? Because He is the only true way. John 14:6. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Now, without Jesus, there is no... We can go to that slide, I guess. Next slide. Without Jesus... there is no direction, there is no eternal life, there is no true transformation. Walay tinuod na there are many new age spiritual journey stuff na mga new age dina nga mga gawom-gaho, power, dina sa kalibutan naapod sila, pero nangahimo na sila kulto. Nangahimo na sila and then ang ilaang nabayaw dili si Jesus kun dili ang ilang kaugalingon, ilang pangalan. Ila ang pamaagi. Ila ang pangalan. So nakulto ang pamaagi kay dili man si Jesus Christ ang nabayaw. Now if there is a true transformation, it is Jesus Christ that will be evident in your life. Ang character ni Christ na matransform ka o mausab ka. Now it is hard to follow someone you do not know. Amen? Lisod kayo og sunod sa tao nga dili ka kaila. Nga wala ka kaila. Kasi kinsa man na siya? Who you? No? Kinsa man na Jesus? Katuo ba mo nga si Jesus maayo siya? Amen? You believe that Jesus Christ is a good shepherd? Amen? Then trust Him. Nga He will not let you fall or stumble. Because He is a good shepherd. Trust Him. Ako sa una, igsoon, let me give you this testimony. Ako gusto ko, I want to be in control. Ang favorite nga animal, yung gasurihan na sa akong young people sa una, what is your favorite animal? Yan, before siya may answer, mingon ko nga, ako, para dili niya mailog akong favorite animal ba. Ang favorite na ko na animal yun is lion. Lion.
Nga naman layon kay, leader, strong, brave. Mo na siya akong mga kuan nakita sa character sa layon pareha ato ni Simba. Sa Lion King. Dinutan na ako balik ikaw unsa man nimo Ang young people nako mo'y naka-rebuke nako. Ingon siya nga ang favorite nako animal kuya kay kanang karniro. Anong karniro man? Kay ang karniro giatiman ra kanunay sa iya ang shepherd. Wow. Mao nang daghan kitag problema kay gusto man ta malayon. Gusto kita gimo atubang dito, mo gira dito, mo kuan dito. Pero ang sheep is gikarga ra sa iya ang shepherd. Ang ga-protect sa sheep, kinsa ga-protect ang iya ang shepherd. Wow. And then dito na ko nga na-appreciate samot ang Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. So pabit-bit ra igsoon, karniro ra ko. Amen? Pabit-bit ra ni Jesus. No, pahulay ra dito ni Jesus. Lord, salig ko sa imong pulong. Salig ko sa imong saad. Lord, salig ko sa imong pamaagi, Lord God. Not my will, but your will be done. Ning ana, pabit-bit ra ka. Bisag miagi ka sa kalisod, yea, do I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Wow! Ano man, kigibit-bit ra man ka, karniro ra man ka, gibit-bit ra ka, ang mingagi din ha, dili ra, mura ra manig ako ra, Lord, isudaan ni Lord ay. Pero kumingon ka nga, salig ra ni Jesus. Salig ra ko ni mo, Lord, bitbitar ako. And then the Lord will get you through it. Ningana ang journey mga kaigsunan kung kaila ka ni Jesus Christ. Pagkanindot kayo igsuon. If nakaila lang ta, kinsa ang atuang gialagaran, kaila lang ta, kinsa si Jesus Christ. Now, again, I say with you, this journey begins with revelation. So the question is, who is Jesus to you? Who is Jesus to you? Is He your Savior only? Or is He Lord, King, Master, Shepherd, kinsa man, Healer? The one who blesses my soul? The one who rejoices over me? The one who dances over me? He is Emmanuel, He is with me. He surrounds me. Unsa man siya nimo? That is the spiritual truth that you need to encounter in your life. Kinsa man si Jesus Christ para nimo. Ini imong tapad, kinsa man si Jesus Christ para nimo. If wala pa kakatubag ana, isulat na sa inyo ang notebook, sa inyong cellphone, isa nga, who is Jesus Christ to you? Ansiri na sa inyong balay. If wala pa, basa. Ila-ilaha, basa sa Bible. Kinsa man digay ka para nako. Para gini mo ba, personal. Kinsa gid siya para nimo. Kuan na ka Lord, accessory ra ka nako every Sunday lang ta. Mabitaw kabantay mo ng amigo nimo nga panagsara mo magkita. Di ba? Panagsara mo magkita. Uy, kamusta man ka? Passing friend lang ba? No? Wala gi relationship. Pero if kaila ka nga ang Dios ang imong hari, wow. Ang Dios si Jesus ang imong amigo, kung kabalo lang ka, the maker of heaven and earth wants to be called your friend, wow. What can He withhold from you if He has given His life to you? So nindot kayo mga kaigsunan if not a revelation of who Jesus Christ is. Ilailahon na to siya. Unsa siya ka-amazing. Nailhan ako ang Ginoo mga kaigsunan when I surrendered my life. I've been in church, I've been in ministry, I've been in gahandol ko sa ministry. Bisag kabalo ko nga na yung mga tao nga gahandol og ministry, ga-struggle yapon sila sa sala. Kabalo ko na yung mga tao yapon nga ga-ministry sila pero gatago-tago yapon sila sa sala. Ngano man, nigana man ko sa una. Pag abot og Domingo, dito gatudlo ko young people, ga-disciple ko, pero sikreto pod. Napo ko'y sideline dito. To the point, hapit na kay ko, kay mingon mo ko, di man ko mabuhay aning ministry, Lord. 500 taga simana. Ano ko, gain lang kong trabaho, Lord. To the point nga akong kasing-kasing na consume gig siya, nga mangita argi ko kwarta. Kaya ang tao nga nay kwarta, mo'y kalipay. Ang Ginoo nako nahimo kwarta. Wala na ko. Layo man tong simbahan na mo. Din, simba, Lord, kay ang sakyanan, kalas kay gasolina. Di ba? Grabe akong kasing-kasing adto nga dili si Jesus ang akong gipa lingkod sa ako ang kasing-kasing ko na una. Wala ko'y pagsalig niya.
Akong gipangita kwarta to the point hapit na ko mamaligya og drugs. Marijuana. Kay nag-introduce naman ako mga friend nako. Dirita makakwarta, usa ka deliveryhan 50K. Wow! Grabe ang temptation na abot sa akong kinabuhi. Samot na katuming agig pandemic, nangita gid og kwarta para mabuhi. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga bisag ning adto daghan kayo temptation, ming sulod ya putong pulong sa Ginoo nga mahadlok ko. Ngaway ko nga, unya kung mosulod ko ana madakpan ko, impas ang tanan. Unsaon man pud ning kwarta, mapriso ko. Impas ang tanan, hilak-hilak ko dito. Di maimpirno pag ko. Hadlok man ko. Naman pud ni nga na mahadlok man pud ka napitong seryosohon nato ang sala. At tingnan kay dili ra ni, kuan na ni lingaw-lingaw ra ning sala. Pero kung seryosohon nimo nang sala, impirno. Impirno. Ayo seryoso. Buhi, let go. So 2025 didto ko mingon, Lord, i-surrender na ko ni tanan nimo. O gisalig na ko ni tanan nimo. January 2025. Baling na akong bakho og hilak sa Ginoo, Lord, usaon man ako pagbuhi ako mga igsoon. Kabalo mo si Matthew og si Mike. Naani na sana nako, sugod pa ni grade 5 pa si Matthew, gamay pa. Mao na nga akong huna-huna na usab kay nahimo kog kalit og pagkaamahan. No, sukad sa pagkamatay sa akong mama, akong papa nangita dayon pamilya lain. So ako may gabuhi ani nila dito gapakaon. Imbes nga mo trabaho po unta ko sa Iloilo, wala na ko mi trabaho sa Iloilo, diri ra ko sa Dumangiti. Bisag dili ko ganahan mo trabaho call center, may trabaho ko call center para lang na ako'y mapakaon. Wala mi kaning communication sa akong amahan. No? And then dito daghan kayo mga gipang sagol-sagol na kasi nga Lord, sa kung saon ako salig nimo wala man. Ano man kay wala na ako gi-surrender. Gusto man ko ako in control. Wala man ako gi-surrender niya nga siya in control. Pero grabe kay si Lord gi-restore mi niya o gi-restore mi sa Ginoo. Kay 2025 pag ingon ako Lord, surrender na ko ni tanan. Gaskwela unta ako pagka-lawyer, akong gi-surrender akong pagskwela sa pagka-lawyer. Ngano man? Kay kabalo man ko gitawag ko sa Ginoo sa ministry. Wala pa ko kasabot, Lord, wala ko kasabot, pero Lord, sige Lord, kana bitaw ang gipakita ra ni Lord sa journey is ang usa ka likang. Wala pa siya gipakita ang usa da dito sa unahan. Wala pa niya gipakita. Ingon na siya nga, ang una nimong buhaton na salig na ko, i-surrender ang tanan. Usa ka likang pa. Iyang gipakita, Lord, isuda ning usa ka likang. Lisod kini usa ka likang, Lord. Kay gusto ko, Lord, yan, madato ko, maskwila ko glow, para na ako'y mapakaon, na ako'y ambisyon, na ako'y gusto. Ang imo ang kaugalingong plano, guba. O ingon si Lord, buhi na tanan, salig na ko, nak. Ingon siya, usa ka likang, isurrender tanan, o salig na ko. So, usa ka likang, Lord, surrender na ko, hilak ko tanan. Luhod ko sa Ginoo. And then, wala ko kabalo, nara ko'y kalinaw. Nga, mingon na bitaw ko nga, wa ko kasabot, pero may, ma-okay ra lagi ni. Ma-okay ra lagi ni, wa ko'y trabaho. Ngundang pagig kog eskwela, gatambay pagig ko sa balay. Ingon ko nga, Lord, salig man ko nimo, Lord. Ingon ka nga, Lord, na ministry. Unsa may ministry nimo ipabuhat nako? Gusto ko mawali, Lord, pero asa man ko magwali? Usa na pod kalikang. Ingon si Lord, gusto ka nga ipadala ka sa gawas, magwali ka sa daghang mga tao, pero wala pa gani ka kawali sa imong mga igsuon. Sige ra kog pangasaba nila. No? Gatuo pug kailan na sila ni Jesus kay gidala man ako sila simbahan. Inghila ko Lord bitaw Lord no. Ako mismo mga igsuon wala day ko nila nakawali. Mayo kay kumuwali sa simbahan, may kay kumuwali sa ulaing tao, pero ako mga igsuon wala day ko kawali. Usa na pud kalikang akong tumanon na Lord sa kalikang. And then nangaon mi dinner, and then pag humagkaon isa nga alisa mo, pangutanon ta mo. Kung mamatay mo karon, asa man mo padulong, langit o impierno. Ingon akong ison, langit siguro kuya kay simba man ko. Di gid na mao tubag. Ang usa maingon siya nga, impierno siguro kuya kay wa naman koy wala nagigana, impierno daw. Ang ilang tubag buwak akong kasing-kasing. So dito, ako silang giwalihan. Ako silang gipasabot.
ihatag inyong kinabuhi ni Jesus. Salig. Ampo sila, dawat sila sa Ginoo. Grabe ang kausaban po silang kinabuhi. Karon naa sila karon atong pakpakan. Usa ka likang. Usa ka likang. Kabalo mo, pag una ng usa ka likang, pagkasunod adlaw na nanawag nako. Akong igagaw nga gaskwela sa science high. Kuya, wali dinhi kuya sa church, ay sa eskwelahan sa ako mga classmate. Ikaw among kaon og speaker kabahin sa social work. Dayon, i-share sila sa imong faith. So nakawali ko mga 100 plus kabog estudyante. Naghisgot ko kabahin social work o naghisgot ko kabahin sa faith. And then pagkasunod pag yun, di-post na ko na, pagkasunod pag yun, nanawag pag yun ang DSWD na ko, Pastor, nakita ko ba nga ikaw gatudlo ka kabahin sa social work sa mga estudyante, ikaw na po'y adhidiri sa Women Empowerment Month. Kaning mga mama, ikaw na po'y dasig ani nila. So nahimo kog speaker sa Women Empowerment Month, duha ka session. Yung mga babae atong naisgot. Ning ana ra si Lord usara kalikang. Ang usa kalikang moabli nagdaghan nga mga portahan nga ipadala kaniya. Now nangingon ko nga Lord, salig ra ko nimo. Ako gi-share ni siya nga journey sa inyo No, salig ko nimo. Now pagka February, pag surrender nako sa Ginoo tanan pagka February na nawag akong papa kay February kuan man kaning wedding anniversary o birthday sa akong mama. February 15, birthday sa akong mama. February 20, wedding anniversary sa akong mama magpapa. Nanawag akong papa. For pila ka years, wala may communication. Nanawag siya. Nangayo siya number nako. Sag, saman. Pwede ko masuko ato, pwede ko mubalibad niya. Karon ra ka. Diba? Kung wala na usab pwede mong kasing-kasing napakipagsuko. Karon ra ka. Ako rin gabuhay sa akong igsoon. Pwede na ko nga naon. Ay, dili ko. Di ko makikita nimo pero yusab man akong kasing-kasing. In surrender man kuming dawat kos grasya pagtawag sa akong papa. Sige pa kalimtan na tutong mga kuan sa una. Kapoy na kayo bit-bit sa kalagot, sa kasuko, sa pungot. Mag-alita, mag-celebrate ta. For pila ka years, ingani na among papa, wa mi nakita. Nag-celebrate mi. Wedding anniversary sa papa og nag-uli mi. Mga igsuon pod. Grabe kayo si Lord igsuon. If mulakaw ka ani nga journey, si Jesus mo mismo mo tudlo nimo unsay dapat buhaton. Ang Holy Spirit mo moingon nimo unsay dapat buhaton. Sa usa ka likang lang, usa ka likang. One step at a time, pero layo kag maabdan. Kaya ang mga butang nga dili nimo mabuhat, ang gusto ra niya ipabuhat ni Lord usala sa kalikang, ako'y buhat sa the rest. And the Lord has opened many doors for us because of that obedience. Pero ilailahon sa nimo, who is Jesus Christ for you? Now, if there is a journey, there is a destination. Nga, destination. Every journey has a destination. God does not call you to wander aimlessly. God does not call you nga moanira ka diri paminaw, pasinaw, pauli, wala kay destinasyon. Wala kay padulngan. Wala kay growth, wala kay maturity, wala kay progress. Pareha ka ni Alice in the Wonderland. The Wonder. Pag-abot dito, yun siya nga, nakikita siya sign, asa mo ko padulong? Nangutan na itong iring niya. Where are you going? Which way should I go? Ano po si Alice? Asa mo ko padulong po? It depends on where you are going. Mingon po si Alice, I do not know where to go. Then ana po ng iring niya, then it doesn't matter which way you go. Mo nang Alice in Wonderland. Sige rag wonder galatagaw. Now kung naa ka ani nga simbahan, dapat magpatanom po ka ani nga simbahan. Ayaw og tungod kay naay programa didto na pudta, didto na pudta, didto. Daghan na kay tag simbahan, pero wala tay ugat nga mintubo ta. Magpaugat ta, igsoon, para mutubo ta. Ang kahoy, ang direksyon niya sa kahoy, kung nakaugat ganin ang kahoy, ang iyang direksyon, mutubo gina siya, ug mo, bunga. Walay Alice in the Wonderland diri. Nga sige ra tag wonder ug wala tay padulngan. Asa man ta padulong ani? Ingnan mo tapad, asa man ka padulong? Asa ka padulong? Ha? Kasulay ba mong sakay o bus, dahil wala ka kabalo, asa ka padulong? Kasi nga, ano itong konduktor? Asa man ka bam? Ay, bisag asar ha?
Bisag asa, anong naman kani nga simbahan? Anong naman ka diri? Anong diri man kami simba? Ay, nami man to ilang sudan. Ay, bisag asa ra. Now karon kay gibutang man ta sa Ginoo diri pagka pastor, okay ra ba kuyog ta dinhi sa simbahan? Amen? Parang dili siguro mo ganahan. Gibutang man ta sa Ginoo diri pagka pastor, kuyog ta. Ignay mo tapad kuyog ta. Para natay destinasyon. Ang mga bata dili na sila magpabilin og bata. Ikaw pod sa espiritual, ayaw po pabilin og bata sa espiritual. Ilailaha pod si Jesus. Tubo pod. Amen? Inagdi po ko magpabilig bata. Amen? Inay mo galingon, dili ko magpabilig bata. Amen. So, this verse in Ephesians 2:10, for we are workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. God prepared it for us so that we will walk in them. Giluwas ka sa Ginoo kay naa kay reason and purpose. Sometimes ang imong gipang-agian nga struggles dili lang na para sa imo, testimony na para sa uban. Munang akong giagian nga nga Lord, kaning akong giagian Lord God, I'm sure daghan pod ang nangiagi ani nga dalan, wa sila kabalo unsaon ni. Pero Lord, gipakita ko nimo Lord God, nga gisulbad ni nimo pamagi sa imong kaalam balang espiritu. So naapoy uban gusto maminaw ana nga journey. Nga ikaw mo testimony nga nadi kay dalan. Na kay dalan nga imong giagian, one step at a time na dalan. And then ang mga tawo nga nagsunod nimo, agi ani nga dalan. This is the way, the truth, and the life. Dili ka makadala sa usa ka tawo kung wala ka nakabalo sa destinasyon. Blind leaders of the blind. May mga buta dira, magtuyok-tuyok ng mga buta. Asa man ta padulong? Kuyog ra po tong mga kuy kay ang leader nila buta mo pod. Ay bisag asa ka ani, basta dira ta madasmag. Blind leaders of the blind. That's why you need a vision, you need a mission. Write it down. Because my people perish because of lack of wisdom, lack of knowledge. Nalisod kayo, igsoon. Nga puro tabuta, wala tayo destinasyon. Asa man kapadulong? Igna matapad na po, asa kapadulong? Kinsa man imong gisunod? Igna, kinsa imong gisunod? Kinsa imong gisunod? Huh? Kay kabalo po, daghan na ba ta gisunod? Kato bata pa ko, ang gisunod na ko si San Goku. Kay lantaw ko San Goku, grabe kay San Goku, powerful, power kami wave. Ang bata gasunod-sunod kay gusto po sila mahimog San Goku. Ikaw, ginsa man ka gusto masunod? Igna si Jesus akong sundon. Igna si Jesus akong sundon. Oh, si Jesus akong sundon. Ayaw si San Goku ha? Ha? O kinsa ba na inyong idol din ha? Kinsa na inyong fans din ha? Si Jesus ato ang sundon mga kaigsunan. God has prepared a place for us, no? Ingon siya dira, beforehand that we should walk in them. Your destination includes Christ likeness. Number 2, purpose fulfillment. And number 3, eternal life. So una nga destination, gisunod man nato si Jesus, ang gusto din niya, gusto nga maparihat niya, Christ likeness. And then kung mapareha na ta ni Jesus, dira na to mahibawan ang purpose nimo kanako. Imong purpose, imong mission, imong vision. Na nakay purpose ganito mo. Gusto ba ka mamatay igsoon nga wala na fulfill imong purpose? Ha? Kinsa may nakabalo diri sa iyang purpose na? Wala pa. Usa may what is your purpose in life? Di ba? Na-answer na mo ana sa inyo ang eskwelahan. What is my purpose in life? My purpose in life is to live life happy. Moro dya po kag si Alice in the Wonderland. Kaya wala gid kakabaloon sa imong purpose. Si Jesus namatay siya mga kaigsunan, 33 years old in the cross. Unsa iyang last words? It is finished. Nahuman iya ang purpose. Gusto ba ka igsuon nga mamatay ka mingon siya nahuman na gid akong purpose. Para na atong inchik. Nga nana siya sa iyang deathbed, kamatyono na siya. Ingon siya nga, asa akong mga anak. Tapog na niya mga anak, nanami diritanan pa, Kinsay gabantay sa tindahan?
Ay, papahawa mo! Batayan ito dahil! Wala yung batay sa dahil! Grabe kayong insik, no? Kabalo man siya siyang purpose. Iya, ang yung purpose ito, bantay gistindahan kay ng negosyo, ang negosyo. Ikaw ako mga kaigsunan, ning anak ta dapat. Nakabalo ta sa tong purpose. Para dili ta masalaag. Igna, ayaw ka sa laag. Oo, igna, ayaw ka sa laag. Ang tao galing nga wala kabalo sa iyang purpose, masalaag na. Masalaag na siya. Kaya ma-depress, maluya, unsa mo ko aning kalibutan, oy? Ano ba? Oh. Unsa mo ko aning kalibutan, oy? Especially daghan na batag kuan ron, idaran naman ko, unsa pa may purpose na ko? Dapat atong masahiran kay katupang wali ni Pastora Tata, hapit na ra ba mo mag-graduate? Dapat kumbati na mo. Ang mga batanon, ayaw sayangin yung pagabatanon o biyang kusog sa mga butang nga walay pulos sa kalibutan o walay purpose, walay eternal value. Igna, eternal value. Ang imong gibuhat dapat na eternal value. Nakalista tanan na sa langit. Ang mga maayong butang bisag walay nakakita og dili nimo na i-post, nakakita ang Ginoo na nanay eternal value. Pero ang mga butang pod nga imong gibuhat sa kangit-ngit, oy, it will reap corruption, it will reap death. Ang nagtanom og sala, makaani og kamatayon. Pero ang nagtanom og maayong buhat dinha sa Ginoo, makaani og kinabuhing walay katapusan. Sa tanan ninyong gibuhat, gisulti sa inyong kinabuhi, liso na. Is either kung nagtanom ka sa unod, maka-reap ka og kamatayon sa unod. Pero kung nagtanom ka dira sa spiritual, maka-reap ka og kinabuhing walay katapusan dinha sa spiritual. So daghang kita gisgutan kay journey pa man eh. Introduction pa man eh. Introduction pa man ako ni. Now, Jesus said in John 14:2, I go prepare a place for you. Wow. Nag-prepare siya og place para sa imo. If naay journey, kung na kay biyahe, o sa imong buhaton usually, kung madto ka pananglitan madto kag Manila, mag-andam, mag-prepare. Sa Manila ra ba kay Tagalog ra ba sila didto? Matuto ka na. Magsalita ng ugat. Salita ng ugat? Salitang ugat. No? Mag-practice mo ka dito. Because there is a destination. If ang atong destination, asa man ta padulong? Ang destination? Asa? Langit. Eternal life. Kung para langit ta, ano nag-practice man tag murag impierno, aning kalibutan na. Hello. If padulong tas langit, ang ato ang practice, ang atong preparation para sa langit. Pero nganong usay atong kinabuhi ga practice ta pang impierno man lagi. Atong mga music dito, pang impierno pod. No? Ato ang kinabuhi pang impierno pod. Ano man na? Dili na mao, dili dapat isagol. So practice ta pang langit. Tigna practice pang langit igsoon. Atong praise, atong worship, mo na siya atong pagsimba, atong pagpaminaw sa pulong, atong pag-usab sa atong kinabuhi, gi-practice ato na step by step. Mo nang ayo naglingi ha. Kung sugod na ganito sa journey, ayo glingi sa likod. So daghan kitag mawali gid ani. Because I will make this as a series, a 10-week series about a spiritual journey. Amen? Okay ba mo na? Para mahibaw ang ginatok kinsa gitong asa tong mintubo, asa tong nagpabilin, asa tong nag-struggle, kani nga journey is not just you alone. It's the entire church. It's the entire believer nga mugota ani nga journey. Amen? So there is preparation. There is spiritual preparation. This is point number 3. Before we travel, we need spiritual preparation. No traveler lives unprepared. Kung mubiyahe gani ka, mag-prepare ka. Nagani mga tao dili katulog eh. Biyahe na ko ugma din. Ang aeroplano dapat dili ko mabiyaan, ang barko dili pat di ko mabiyaan, ang bus dapat dili makauna ko, kay makalingkod ko og sakto. How much more in this way that there is a spiritual preparation that is involved. Before Jesus began His ministry, He fasted and was tested in the wilderness in Matthew chapter 4. Before gani nag-ministry si Jesus, nag-prepare gani siya spiritually.
So you need to prepare spiritually kung asa po ga pabiyahe ni Lord. Kung gusto ka nga mo volunteer sa church, mo serve sa church, then there is that preparation that you do spiritually also. Every spiritual activity in the church, you need to prepare for it spiritually. Preparation is spiritual. Before David became king, he was trained in the field. Si David, wala dito na himog hari. Gi-prepare siya sa Ginoo to defeat the lion, the wolf, the bear, and then he defeated Goliath. And daghan pa kay siyang mga ipang-agian nga mga struggles to prepare him for that position of being a king. Now, kung gusto kag promotion po sa imong life in the professional nimo nga journey, napo kay preparation, giskwilahan, gistadihan, gikatunan para ma-promote. Amen. Now, kung wala po kay preparation sa spiritual, God will not elevate you if you did not prepare. Humble yourself and be submitted in the Word of God para naay grace sa imong kinabuhi. Now, we need spiritual preparation. Number one is we need the Word. You know, the Word. Your Word is a lamp into my feet and a light into my path. It's only the Word. Lantawa imong kinabuhi igsoon nga asa man kadapita sa pulong nga wala pa nimo gituman. Lord, maraga struggle pa ko sa sala. If nag-struggle ka sa sala, pangayog pasaylo, talikod, pangayog kusog, pangayog grasya, i-surrender. So kung ikaw mga kaigsunan, nag-struggle sa sala, especially sa mga lalaki, no? Na-struggle sa lust, pornography, masturbation, kaning mga butanga, i-surrender na sa Ginoo. Ipang-delete na po ng angay, ipang-delete din ha. Ayaw pog sigig lantaw ng sigig. Pasiksi din ha, o sigig TikTok din ha. Ano man, you need to prepare your heart and mind. So I'm talking to the guys, but especially for the girls, na po na. Asa mga butanga struggle ka. So let it go. Delete it, block it, erase it. Ano man, prepare yourself. Prepare yourself for that journey. It is a spiritual journey. You don't want the enemy telling you, hala, no? The accuser. So there is that lamp into your feet, no, a light into your path, asa kadapita. Nga murag wala pa man kuming tubo, wala pa ko kalikang, wala pa ko kalakaw, kina pa may gablak. So those are the things that you need to align yourself with God and His Word. Prayer. We need prayer. Men always ought to pray and not lose heart. Pray without ceasing. Pray. So there is a need of spiritual preparation. Lord, prepare my heart and mind. Lord, guide me. Lord, bless me. Lord, increase me. Lord, give me wisdom, knowledge, and understanding. Lord, prepare me. Pray. And then number 3, the Holy Spirit. Acts 1:8. In this journey, you need to prepare with the Holy Spirit. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. In this journey, you cannot do it alone without the Holy Spirit. Dili gid na nimo malampos ang journey sa imong kinabuhi. You need the Holy Spirit. Amen? Now, sa pag-obey nako mga kaigsunan, nakawali ko sa akong mga igsuon, nakawali ko daghan kay gipang-abli nga door sa Lord. Anton mingon si Lord nako, wali sa YouTube. Mao na mag-record ko. Wali sa YouTube. Pawali ko sa YouTube. Maulaw ko Lord, mawali. Unsa man akong iwali? Mao na importante to prepare the word. And then second is prayer. Ampo before magwali. Ikatulo, mangayog giya sa balang espiritu. So mo ning mga butang itudlo sa Ginoo sa kuha. And then nagwali ko 14 minutes, my first sermon in YouTube about the Word of God. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ning obeyro ko sa Ginoo kay si Lord may gingon ako iwali. Gana pagi ko Lord, maulaw man ko, wala ko inindot nga cellphone, wala ko inindot karaan pa to akong cellphone sa una. Bati kayo, bati kay audio. Naging ko reason. Pero ingon man si Lord nga, usa ka likang ra. Buhata. Now akong gibutang, ga-upload ko, gawali ko 14 minutes. Kato siya nga wali igsuon. Nadunggan to siya sa ako ang friend nga naa sa Dubai. Nadunggan to. And then pag humanyag paminaw ato, pastor, naka-remember ko nimo. Katong sa Bible school pa ka. Karon na anak ko sa Dubai, himo na kog church leader sa Dubai. Imbitahon ta ka sa Dubai karong September. Ikaw magwali dinhi sa mga churches o sa kasimana. Okay ra ba nimo pastor?
Nga na po ko nga, ano, maabot mo kong Dubai, Lord niya. Maabot ko yung pamiliti. Na ako'y passport. Kaya nga ako, salamat kayo sa invite bro. Salamat kayo sa invite. Kaya nga ako, nag-imbitahon kag Dubai ka. Huwag na ko yung pamiliti. Salamat kayo sa invite, bro. Okay rin ako, salamat kayo. Kaduha, niyo siya nga, no, dili, pastor. Panion gikan ako, ako'y bahala nimo. Naulaw pa ko, di pa ko katuo. Dubai? Ako'y bahala nimo, pastor. Papritihan ka na mo, dinhin. Kaya usan ako sa leader sa church. Nga na po, ay, dili po mo salig og tao dayon, no? Kay mga saad po sa tao. Ano po ko ba? Imposible kayo ipadala ko sa Dubai, usara kawalihan sa YouTube. Hanto di katulo miingon na gid siya, pastor, ang Holy Spirit nagingon nako karon. Kung dili ka mo to, ang Holy Spirit na gini pastor, nga ali ka diri sa Dubai, ako'y bahala nimo. Ang mga leader sa church musugot. Wala pa gani siya kapananghid, ingon siya ang mga leader sa church musugot. Wow, ingon po ko niya, bro, kung ang Holy Spirit na gani nag-ingon nimo ana sa imo kasing-kasing, then walay imposible. Asa ko'y padala adto ko. Wow, so last year, September, usa ko kasimana sa Dubai. Daghan kay tag na panalanginan dito. Glory to God. Ito pa na dito. Dili na siya ako. Kaya wala man ko gaplano madto Dubai. Wala po ko. It's the Holy Spirit. Ana, kanindot ang journey. If mag-journey ganita, usa ka tingkang nimo, ang Holy Spirit gauna na dito. Gi-prepare ka. Ang usa ka giant nga imong gipatay, gi-prepare di ay ka para sa throne. Ang cross nga imong gipasan, gi-prepare day ka para sa resurrection. Ang imong giagian, gi-prepare ka sa victory. That is preparation. Now, number 4 is character. This is the one that will hold together. Usahay na ananing mga butanga sa ato ang kinabuhi. We could experience the victory from glory to glory, from faith to faith, from grace to grace. Na-experience na to na, ug daghan kayo mga tao nga nakaagi po na pero dinhi sila mapalya. Character, igna character. Character. Ang test ni David, napildi man niya ang giant, pero ang test niya, dito siya sa babae. Paglantaw niya sa bintana, o manipulate, o gigamit niya iyang power, iyang authority, para lang makuha niya si Bathsheba. O gipapatay niya iyang bana, gipaadto dito sa Uza, dito sa tubangan, para magigubat o namatay mang yun. Character. Christ-likeness. Character. Kay bisag ako, mingon kong Lord, bisag dili nimo ihatag, okay ra nako. Kay ikaw lang akong gitinguha. Siya ra, wala ko'y giapas. Hantod mawala na mga butang sa tong kasing-kasing nga atong giapas o mapulihan na nga siya ra. Ikaw lang, Lord. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandom ko. Ang kanta na to, buhi. Kaya tinuod man niya, siya ragyod ang iyang, ikaw ragyod, o si siya ragyod, si Jesus ragyod imong gihandom. Give me Jesus. Give me Jesus. Wala na ilain. Kaya na mga butang aning kinabuhi ang mga kaigsunan, bisag dili ihatag sa Ginoo, dapat makabalo ka nga, Jesus is enough. Jesus is enough. Ningana ng faith. Bahala na ka ng mga desires nimo, dreams nimo. Bahala, it will not be fulfilled, Lord. Ayaw lang kwa si Jesus. Ayaw lang kwa imong presence. That is the character of the Lord na iyang gilantaw sa imong kasing-kasing. Wala kay gilaing giapas. Not because nga, maadto ta dito, mao ni mahitabo, maayo kayo, nindot kayo. No. Bisag wala na. Pero as long as na si Jesus imong kinabuhi kasing-kasing, it is enough for me. Mahana ka, it is enough. Jesus is enough for me. That's how you prepare for it. Gifts may open doors. Character will keep you there. Preparation determines your preservation. Preparation will determine your preservation. Importante nga mag-prepare ka. Now, lastly, akong gihangyo na ang worship team to be at the back. As we close this, the challenge now is, have you started your journey? Ako, nagi ko'y spiritual map. Kaya bitong mapa, asa ka gasugod. Starting point, di ba? Isa may nag-jogging ka ng apilog marathon. Oh? Starting point and end point.
So nana ko'y mapa. Last 2025, I surrendered everything to the Lord and entrusted everything to Him. Gisalig na ko tanan niya. So that is, mo to siya akong balikan ang 2025 nga ako na-encounter sa January. This is where I started, Lord. And then mulantaw ko sa akong kinabuhi. Wow. Although bisag ako sa una, graduate ko Bible School 2013, nag-ministry ko sa una, pero akong kinabuhi ato bisag na ako sa ministry, wala pa mo ko surrender sa Ginoo. Kaysa bisag sa ministry, ako ra man ko'y gabuot-buot. Ang sa ministry manggod, si Jesus manggoy pabuto nimo. Ang Holy Spirit manggod ang pulong niya ba nga mugiya. Ang atong that time kay ako ra man. So dili assurance nga naka sa ministry, nag-start na ka sa imong journey. Ang assurance is katong imo ang encounter in revelation of who Jesus Christ is. Kamingon ka nga, sugod karon. Kana makaingon, ikaw din mismo maingon ba? Starting now, sugod karon. I surrender everything to you and entrust everything to you. Sugod karon. If wala pa kagasugod sa una, sugod karon. Make this as a spiritual map. I start here. March 1. O, nindot kayo? March 1, 2026. Sugod karon akong kinabuhi para na ni Jesus. I will surrender everything to Him. Trust His word. Trust His promises. My life belongs to Him. Nindot kayo na, ayaw na paabutan next year. Ayaw na paabutan next year. Yawa ka kabalo, kaon ka ni Lord. Sunod simana. Or ugma ba? Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Hebrews 3:15. Today, nakadungog pa ta sa tingog sa Ginoo. Mingon siya nimo, nak, sugod na. Sige ra kog hulat nimo, wa pa kagasugod. Sugod na, sunod na ko, salig na ko. Nak, salig na nako, ako'y bahala. Ako ray kupot nimo, igna. Si Lord ray magkupot nimo. Ako'y bahala nimo. Kabalo siya sa imong kitinguha, gipangayo, that job you are praying for, that increase, that financial support, imong mga pag-ampo sa imong anak, i-let go na, i-surrender na ni Lord. Imong mga pag-ampo sa future, i-surrender na. Lord, ikaw ang saligan ako ani. Bisag dili na ko ni makita, you are enough for me. Nindot kay na nga dili ang tungod kay ang mga regalo ang imong giapas, pero ang naghatag sa regalo. Usahay ka na imuhatag na tong regalo, ang gakusol na to ang regalo. Wow, salamat sa regalo. Pero nalimtan na ta nga mugakos sa naghatag na to sa regalo. Amen? Karon gaksa ang gahatag sa regalo. Gaksa ang gahatag sa kinabuhing walay katapusan. Gaksa ang gahatag sa kapasayloanan, sa gasa, sa talent, sa blessing. Gaksa siya. Ayaw up sa tong blessing, ayaw up sa tong regalo lamang. Siya ang apsa sa imong kinabuhi. Now, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. So, i-confess sa imo baba, Lord, I believe in you. Karon, palenggo piyong sa itong mga mata, and then ibutang imo ang kabot sa imo kasing-kasing. If wala pa ka, ikaw tong gipastoryahan ako, nasabdan ani nga, wala pa day ka start sa imo journey. Igna karon, Lord, I trust in you. I believe in you. I confess in my mouth and believe in my heart that you are my Lord and my Savior. And God has raised you from the dead to save me. Thank you, Lord, for forgiveness of sin. Thank you, Lord, for the gift of eternal life. In Jesus' mighty name. Karon Ginoo, mo start ko sa akong journey. Do that with the Lord. Start with that journey. Buhi ang mga butang nga iyang ipabuhi ug salig niya. Amen? Let us worship the Lord. And then I will minister to you. And the Holy Spirit will reveal something to you and minister to you. If you have not started this journey, start now. Do not delay obedience.
Do not postpone. Surrender. Just surrender. Dili ka surrender na ko, dili ni pastor, dili sa simbahan, kung dili si Jesus. The first step is faith. Ang dalan lisod. The road is narrow, the way is rough, but the price is eternal. Himuatan ng tao bakakon, pero ang pulong sa Ginoo dili bakakon. Iyang saa dili bakakon. Kung mahitabo na sa imong kinabuhi. There is eternal life. Exalt. You understand that life as a Christian is now a spiritual journey. You understand now that this is a journey of faith, obedience with Jesus Christ. That there is also a destination. There is preparation. And there is a narrow road. And there is also eternal life. The question is, have you started your journey? Now, kinsa na diri nga kuyog ilang family, yang yun ako tanan sa pagtindog. Kaysa itong nadiri ko yung ilang family, tapok mo, mga family, mga couples, and then if wala mo yung family ko yung pray for your family. And you can join to somebody else's family. No? So, yang yun ako na, kay gani nga journey, dili ni sa journey nga ikaw lang. Igna kuyog ta. Igna makuyog ta ni. Kani nga biyahe uban si Jesus Christ, kuyog ta. Come on. If katong walay mga family, dayon ka pray mo sa iyong family nga wala pa sila kadungog sa mensahe sa kaluwasan, iyan po sila. Lord, I pray right now in the mighty name of your Son, Jesus Christ. We pray for these families. Ignay mo ang family, imong mama, imong asawa, imong bana. Kuyog ta. Ignay siya nga, I love you. I love you pa, I love you ma. Ignay mo mga anak, I love you. Kani nga journey, puno ni sa gugma, puno sa kalipay, puno sa kalinaw. Dili ni siya journey nga puno sa kalisod lamang, puno sa pagsuway lamang, pero puno sa panalangin sa Diyos o favor sa church. Come on, pray for them. Thank you, Jesus. Hallelujah. I want to go with this journey with you. Yan po itong wala din eh. Yan po itong mga anak, mga parinti man, nga gusto ta, Lord, galing masugdan po nila nga journey. As much as possible, invite una, walihi una yung family members. Share sa pulong sa Ginoo. If wala pa kakaingog, I love you nila, this is a good chance to say, I love you. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ningani kanindot igsoon atong pagpakan atong buhay nga Dios. Thank you, Lord Jesus. Let's bless His name. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Now, this is a family where you journey together. Walay mabilin. Walay mabilin. Walay mabilin. Kuyog ng tanan. Kuyog ng tanan. Those who need healing will receive healing. Those who need deliverance will receive deliverance. Ningani kanindot ang Ginoo kay this is also a communion Sunday. Amen? So, akong gihangyo kinsa tong assign sa communion to distribute the wine and the bread, the cup and the bread, kinsa tong assign sa communion. Sige. Thank you kayo. Wow. Masa man ni, muduol sila? Or, okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah. Let's pray. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we bless
these elements, Lord God. The blood of the new covenant, which is, Lord, symbolizes ang imong pakigsaad ka namo, imong promises ka namo sa bago nga tugon. Thank you, Lord God. Bless the cup. And Lord, bless the body, Lord God, that you have broken for us. That we may be partakers of this. That you have suffered in behalf of us and imputed to us your righteousness, not our righteousness, but your righteousness. Bless this bread, O Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Before we partake, kuha lang sa ninyo ang cup and ang bread. So good siguro ta dinhi ana para uniform. Sige. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let me read in 1 Corinthians chapter 11, verse 23. For I received from the Lord what I also pass unto you,
the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and we had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Before we take of the bread, igsoon, you are identifying yourself with Christ. You are one with Him. Ang imo ang nagian nga suffering, iyan na po nang nagian. Mas labaw pa, o iyan ang gihangsang sa krus. O para adto humana ang tanan. Gihuman niya ang tanan. So you're not alone in your suffering. Jesus sympathizes with you. And by His stripes you are healed. When you take this, muinom gani ka og tambal sa doktor, then mo believe ka nga maayo ka ana nga tambal, how much more ang lawas ni Kristo nga nagdala og kayuhan nimo kanako. So nagtumar ka ni not just in a religious manner or a ritualistic manner, but nagtumar ka ni uban ang pagtuo. Na nagkaon ka ni uban ang pagtuo nga giayo na niya tanan o giluwas na niya ta. Ug naanatay kapasayloan na, naanatay kagawasan, ug naatay healing in the mighty name of Jesus, and by the blood, the body of Christ who is broken for us. So take this and receive this by faith. At tundunganon ng pagkaon, ang lawas. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you drink this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Now, kani mga kaigsunan, ang dugo ni Kristo, kani siya nga kupa, nagsimbolo ni siya sa new covenant. That means na siya pag-o nga pakigsaad ni mo kanako. O giya ang gituman tanan, o gihuman niya tanan, o ang bagong pakigsaad, you are not fighting to earn the blessing. You are not striving to earn the blessing. You are not striving to get salvation. You are already there and you receive it by faith. You are already there. You are already blessed. You are already healed. You are already delivered. You are already free. Because you are standing in the finished works of Christ. Gihuman niya tanan. So ayaw na dito. Ayaw na dito strive. Kay ibaryan na niya ang tanan. Dawata lang kini. Sa pag-inom nimo ani nga kupa, inom uban sa pagtuo o pagdawat sa saad sa Dios sa imong kinabuhi. Let's drink of this cup. Hallelujah! Thank you, Jesus. Atong pasalamatan ang buhay nga Dios. Hallelujah! Thank you, Lord, for grace, for forgiveness, for the finished works of Christ in the cross, that we are able to stand and righteous in front of you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ito pagpakan na itong buhay nga Diyos. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's continue to worship, be in the atmosphere of worship, church. Hallelujah. Hallelujah.
Because we took the cup and we drink of the bread. Ang sala man ko nigsuon, ming sulod siya sa pagkaon sa prutas. Ang kinabuhing walay katapusan, ning sulod po siya po pamagi ni Kristo. So mo nang gipakaon po ta sa kinabuhing walay katapusan. Ipakaon po ta sa iyang lawas ug sa iyang dugo. He paid the price for us. Jesus is the tree of life. Hallelujah. If mingkaon ta sa bunga sa sala mga kaigsunan si Adan ug si Ivan, sulod ang kalaglagan. Si Jesus po diyang gibutang iyang kaugalingon dito sa kahoy. Samara niya ibayran ang tanan. And that's why we need to partake of the bread and drink of the cup to remember the sacrifice, the salvation that Jesus Christ has given us. Dili mahuman gani nga adlaw if naay tao dinhi, naay kinsa man dinhi nga gingnan sa Ginoo nga likang usa ka likang nga mosunod kaniya. Kay mo man ang challenge na to kanina ani nga journey. If wala pa mo kasunod, giablin ako ang altar usab nga mulikang dinhi sa tubangan and acknowledge the Lord Jesus Christ. So kamo ba to? Mulikang mo. Karon og mo challenge ko. Nadawat ninyo ang grace, ang forgiveness, communion, ang nindot kayo mga kaigsunan. God does not require any sacrifice anymore. But what He desires is what? A contrite heart. A repentant heart. An obedient heart. No more sacrifice. Just obey. So kinsa man tong gusto magpaampo nga mingon nga ako pastor mo sugod na kog likang. Gihangyon ako ani sa tubangan. Ayaw mo kaulaw. It's between you and the Lord, dili lang sa ako. Amen. Hallelujah. Come on. Ako ni. It's between you and the Lord. Come on, forward. Thank you, Jesus. Likang na mo. Ang wala pa nakalikang. Lakaw na mo. Kuyog ni Jesus. Come on. Yes, just close your eyes. The Lord is here. Just be with the Lord. Spirit is here. Come on. Ako ni Lord. Tingnan. Ako ni Lord. Mulikang na ko. Mulakaw na ko. Kuyogin mo. Rase bababaya serere kata ta 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 ta. Here I am, Lord. Take me. Here I am, Lord. I surrender. Come on, surrender to the Lord. Surrender everything. Bababaya shata ta ta. Elanele nakarate mama mo yoshita. Yang yun ako ang mga leaders to help me pray. Pastors, leaders, help me pray. Pastors, leaders, help me pray. Elders, come on. Reda mo debe yashaka. Surrender our lives to you, Lord. Come on. It's between you and the Lord, church. Ikaw ang ginura karon. I'm alive. Bungat og pagampo, Lord. Salamat Diyos. Nakita ko, Lord. Panalanginin ko. Show your favor, your breakthrough, your promises. Oh, de la baba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There will be breakthrough. There will be breakthrough. And keep moving on. Thank you, Jesus. So start the journey of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Breakthrough, Lord. Come on. The Lord will guide you and speak with you. He will give you wisdom. He will give you strength. Amen. Yes, Lord. In this journey, you are not alone. Yes, Lord. There are lots of pain and struggles, and you need to open up to Him. Let light reveal it, and there is a testimony that people will hear in your life. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Continue to walk with the Lord. The Lord sees the things that you embrace. Thank you. There's a testimony. For that reason, the Lord is faithful. The struggles that others do not see. He knows, He sees, He hears. Embrace Him because He is your strength. He is your God. Hallelujah. Hallelujah. There is surrender. There is a heart of surrender. Come on, come on, come on, come on. There is a heart of surrender. A heart like David. A heart like David. Come on. Not my will, Lord, but your will be done. There is a calling. There is a calling. There is a calling. And you need to answer. You need to answer. Step out in faith. Step out in faith. And the Lord will know. The Lord will know. The Lord knows already. The Lord is there, ahead of you, behind you, all around you. He knows. He knows. There's a heart of surrender. He knows the struggle. He knows the pain. But He already paid it all. Surrender. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Lord, increase the faith. Increase the faith, Lord God. Like pagtuo din mo, Lord God. Increase, Lord God. More surrender. Heart of surrender. In obedience to Jesus. The Lord loves you. He cares for you. He sees you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Blessing. Blessing, Lord God. Blessing in favor, Lord God. Blessing in favor, Father, Lord God. Blessing in favor. Lord, increase your faith, Lord God. Increase the faith, Lord God. A heart of surrender. You will encounter more of the love of God in your life. And there is a testimony of the love of God sa iyong kinabuhi. May testimony sa kinabuhi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dudot ra sa gugma sa Ginoo. Dudot ra kadungo kung nakakita ang Ginoo sa imong gipangagian. Wala kanya gipasakdan, wala kanya gibiyan. Naara siya. Naara siya. Salig. Kupon sa iyang pulo. And He is there. Kaninga journey, dili lang kamo kuyog ang Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. There's a heart of surrender. Yes. Come on, a heart like this. Come on, speak to the Lord. Hindi lang ikaw ani nga journey. Kuyog ang Ginoo. He loves you. He's a father to you. Yes. He knows what you need. There's a testimony that needs to be spoken in your life. In Jesus' name. There is a testimony. Thank you, Lord God. Fill your heart with love. Increase the faith. Hindi lang ikaw. Kuyog ang Ginoo. Igugma ka niya. Igapangga ka niya. There is a struggle, but God sees the struggle. Come on, surrender to the Lord everything. Surrender to the Lord everything. Surrender ka lang sa Ginoo. Kaya He knows. He knows. Thank you, Jesus. Lord, strength, Lord God. Strength, Ginoo, Lord God. Sa mga amahan, Lord God. Mahimo sila sa sample, Ginoo, Lord God. Mahimo sila sa sample, Lord God. Thank you, Jesus. The love of God and the strength of the Lord be with you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Yes. Sometimes you fall again and again and again, but Lord, cry out. He will give you grace, not by your might, not by your power, but the grace of God. He will change the desires of your heart, change the desires of your heart, and change your mind by the grace of God and the power of the Holy Spirit. And you will encounter Him more in dreams, in visions. You will encounter Him, especially when you read the Word. Kung mabasa mo sa pulong, samara na maging istorya na ang Ginoo sa inyo sa iyang pulong. Because He is real, He is talking to you. He has given you a love letter that you need to read. Thank you, Jesus.
And then if karon bago ra mo ming commit sa Ginoo, rededicate your life. You say, I will start this journey. If you have not been baptized in water, please approach the leaders. I want to be baptized in water. If nabaptize mo sa tubig sa una, pero wala pa tayo klaro, pero gusto ka mo rededicate, ikapila ka i-baptize sa tubig, wala problema na. Pero karon, it's something new, kaya nakasabot naman ka. So if there is a need for you guys to be baptized in water, approach sa leadership, and then we'll plan it out. And also, now since the Lord has really opened this door for me to be one of your pastors, I am opening up also an intentional discipleship with you in this journey. So if wala pa mo'y discipler, wala pa mo'y ka-disciple, wala pa mo kabalo sa iyong direction sa iyong kinabuhi, the Lord, sa ikapila na kong likang, basig magiyahan po mo na ako sa likang po sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen? So I open it up sa inyo. You could approach me, and there are many things that we could talk about. And the young couples were already scheduled. But I believe nga, daghan pa. Kay gani siya na journey, dili man ni siya instant journey gani. One step at a time. So nindot kayo ni, because there is this testimony of transformation sa kinabuhi. I recommend that there will be a time na gitawag na tong Testimony Sunday, where everyone here nga naay testimony sa Ginoo, moanhi po sa tubangan o mo testify kay very sugo na sa Ginoo. By the word of our testimony, in the blood of the Lamb, we have overcome the world. So dapat natay word of testimony, and I suggest that you would be that. Okay, para makita na to nga nagi bunga. Nagi bunga. Nagi kausaban, nagi bago. No? Amen? Excited pa tayo? The Lord is good. Atong pagpakan atong buhay nga Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word. Those who Pastor was saying, who would like to go through water baptism, could you please come forward now so we can take your names? Mel, can you please bring the notebook forward for those who want to be water baptism? Please come forward. Please come forward. Let's take a step of faith. Mel, please bring anyone else water baptism along with his brother. Thank you sa message. Praise God. Hallelujah. Take a Pinagan. step of faith for water baptism. Come forward, please. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Anyone else? Water baptism. Please come forward. Ha? Please come Ano forward. mas mga lola? Hallelujah. Ano to? Thank you, Lord. Wonderful Jesus. Lingaw mo kayo sila dito. Hallelujah. 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 Anyone else? Anyone else? Quickly, quickly. Water baptism. Hallelujah. We will arrange a suitable day and time for all of you to go. We will have a swimming pool in the church. We'll have a swimming pool in the church.